magandang balita para sa mga madalas sumakay sa MRT. Maaari nyo na po ngayong makita ng live sa internet kung gaano kahaba ang pila sa mga estasyon. Sa ganung paraan, makakapili kayo kung saang estasyon ang gagamitin ninyo at makakaiwas kayo sa siksikan. Nakatutok si Maki Pulido. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ganito ang kalbaryo ng mga sumasakay ng MRT tuwing rush hour. Hindi ka nga matatraffic sa EDSA, traffic naman sa pila ang kalaban mo. Ngayon, pwede nang masilip ang aabutan mong pila sa MRT station. Mag-log on sa www.dotcmrt3.gov.ph. Piliin ang option na CCTV at mapapanood na ang video streaming mula sa 13 MRT station. Let's say, kung ako, isa akong pasahero, I can access the website. And then pag nakita ko yung situation, makita ko, oops, mahaba ang pila in this station. Let me just go to another station which is not that full. Sangayon naman sa puntong ito ang ilan sa mga nakausap naming suki ng MRT. Hindi pa nga lang nila nababalita ng proyektong ito, kaya hindi pa nila nasusubukan. At least yung pag nagpunta ka na kaagad doon, alam mo na kung mahaba o maiksi yung pila, hindi ka natutuloy doon. Siyempre po malaking bagay po yun kasi para po malalaman mo na kung yun nga po kung mahaba na yung pila o hindi pa. Pero mas mahalaga raw, makakapagpadala na rin agad ng dagdag na tren ng MRT management sa mga istasyong halos hindi na makasakay ang mga pasahero dahil puno na ang mga dumarating na tren. For example, if we see that all the trains are already filled up once they leave the North Avenue station, and when they arrive at the Quezon Avenue station, there's no more space on the trains. And then we can decide to send a skipping train, and this train can go direct to Quezon Avenue station. 3.1 million pesos ang ginastos ng MRT para sa proyektong ito na inaasahang magpapaikli sa pila ng mga pasahero ng MRT. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.